the newest adopted son of Iriga City, Mr. Christopher Ian Villamayor de Leon. So once again mga kaibigan, the newest adopted son of Iriga City for his message, Mr. Christopher Ian Villamayor de Leon. Magandang gabi po sa ating lahat dyan. Mayor Rex, Julie, maraming salamat po. At ang buong Iriga City, maraming salamat po sa inyong pagtanggap po sa unang-una sa mami namin. Speechless po ako doon, pasensya na po. Unang-una, happy birthday, Ma! Mahal na mahal ka namin. Gabayan niyo po lagi kami dito. Pwede magkwento? Okay. Okay lang. 1 year na lumipas na wala na sa piling natin si Matay. And syempre mahirap para sa aming pamilya na makamove on agad-agad. May mga kanya-kanya tayong pagsubok sa buhay. May mga sa personal, may sa business, sa trabaho, sa negosyo, kahit saan man. Laging may pagsubok. Si Mami, ang journey niya sa buhay, hindi naging madali. Hindi naging smooth sailing, kumbaga. Siya ay, alam po nating lahat na nanggaling po sa pagbebenta ng tubig sa PNR train station. Agad sa nanalo ng tawag ng tanghalan, naging superstar, at naging national artist. Para maabot niya yun. Akala ng karamihan ay madali lang yung kanyang mga pinagdaanan sa buhay. Pero sa pang-araw-araw ng buhay, sa paggawa niya ng pelikula, sa paggawa niya ng musika, sa pagpunta niya sa mga shows, sa mga shooting, lagi may pagsubok. Sumusuot yan sa butas ng karayom. Si Mami 4'11". Ha? Alam po natin niya, 4'11 lang siya. Pero ang puso niya napakalaki. Siya yung tipong taong hindi mo aakalaing magiging superstar o magiging national artist. Ang ganda ng boses niya, may God-given talent siya. Pero bakit niya naabot yun? Bakit? Siya lang ba ang kayang makaabot ng ganong klaseng success sa buhay? Gusto niya ipakita sa ating lahat. Katulad ng isang beses na nagkwentuhan kami, 2011. Sabi niya, anak, alam ko maraming pagsubok sa buhay. Pero katulad yung sinabi ko kahapon sa Masuso, actually, 3 yon. 3 ang lagi niyang pinapaalala sa akin. Dumadating sa buhay ang pagsubok. Unang-una, pagmahal ng totoo. Walang pride, walang ego, walang masamang intensyon, magmahal ka ng totoo. Pangalawa, rumispeto sa kapwa. Rumispeto sa kapwa mo tao. Hindi importante kung anong narating mo sa buhay, kung napupulat ka lang ng kung ano-ano sa sahig, tao yan. Gawa ng Diyos yan.
respetuhin mo yan. Mahalin mo yan. At higit sa lahat, tinuro niya sa akin na hanggang ngayon, dala-dala ko. Gusto ko rin i-share po sa inyo ay kahit anong pagsubok natin sa buhay, wag tayo magkakalimot sa Panginoon. Always put God first in everything you do. And trust in Him with all your faith and your love. And you have to believe in His Word always. For the kingdom of God is always in here, in our hearts. Kung anong na-accomplish ni Mami sa buhay niya, bawat isa sa inyo, kayang marating yun. Basta uunahin lagi ang Panginoon. Huwag makakalimot magmahal ng tunay. Respetuhin kahit mga bata, matanda, kahit sino sa atin dito. Remember, we are in the book of Revelations, and we must repent of sins. We have to remember our roots, going back to God. Kasi si Mami hindi ganun eh. Hindi siya yung tipong taong nakatikim na ng tagumpay sa buhay. Ako Senyor, honor, superstar na ako. Hindi siya ganun. In fact, pag nagkukentuhan nga kami sa bahay, minsan nagko-congratulate pa kami. Superstar, superstar kayo. National artist kayo. Anak, huwag mo kong tawagin ganyan. Hindi kilaputan ako. Ganun siya. Kasi hindi importante sa kanya yung binigay sa kanyang label. Importante sa kanya, nakatulong siya sa maraming tao. Gamit ang puso niya. Binigay sa kanya ni Lord ang talent niya para i-share sa inyong lahat. And dahil sa na-achieve niyang success sa buhay, maging superstar, maging national artist, tignan niyo tayo. Wala na siya. Pero hanggang ngayon, buhay na buhay pa siya sa mga puso niya. Diba? Sorry. Mahal na mahal niya ang mga taong nagmamahal sa kanya. Wala siyang hinihinging kapalit. Makatulong lang siya, maging masaya lang kayo lahat. Yun ang importante sa kanya. Eh, sinasabi nga niya po sa akin nung medyo bata-bata pa po ako. Anak, pasensya na. Ang mama mo, busy. Intindihin mo na lang. Alam po natin ang buhay ni Mami, hindi naging madali. Alam natin lahat yan. Pero yung pagmamahal ni Jesus Christ, para sa akin personally, nakikita ko sa Mami ko, para sa akin, personally, nakita ko ang pagmamahal na pinakita niya sa tao at pinaramdam niya sa tao ay kaparehas ang pagmamahal ng ating Jesucristo. Because she loved unconditionally. Kahit nahirapan siya, kahit nagagamit siya, nagmahal pa rin siya. Ito po yung importante. Hanggang sa nawala siya, nagmamahal pa rin siya. Ginagamit pa rin siya. Vicious cycle. Pero ang pinakita niya sa aming mga anak, magpakatatag kayo. Magmahal kayo na tunay. Magrespeto kayo. Hanggat sa kaduluduluhan ng mundo, respetuhin nyo kahit sino man sila. Yun lang po. Huwag makakalimot sa Panginoon. Araw-araw, always put God first. Mami, happy doon pala ako nagulat. Happy birthday. And mahal na mahal po namin kay lahat, Ma. Alam kong nandito po kayo.
You are amongst us. And hayaan nyo po, gagawin po namin lahat ng mga Noranians, mga taong nagmamahal sa Kanya, gagawin po natin ang magagawa natin para ipagpatuloy ang legasiya niya at ipamana sa mga susunod na henerasyon. And last thing, sorry, napapakwento po ako. Last thing, syempre magtutulong-tulong po tayo para ipamana kung anong naiwan ni Mami sa mga susunod na henerasyon. Para malaman rin nila kung paano maging totoong tao, kung paano maniwala sa sarili, kung paano maniwala sa Diyos, sa Panginoon, sa kakayanan natin, dahil may isang babae, batang babae, na nagtitinda ng tubig sa rilis na tren, naniniwala lang sa sarili, naniniwala lang sa Panginoon, naging superstar, naging national artist. Bawat isa sa atin, kayang-kaya niyan. Huwag natin hayaang dumating ang kanyang alaala. Pagpapatuloy po natin yan. Magtulungan po tayo. Mga Noranians, hirap dito magsalita. Ang dami kong gusto sabihin, pero siyempre, hanggang dito na lang po muna tayo. Mahal na po namin kayo. And, Iriga, maraming salamat po. Thank you, Mayor. The newest adopted son of Iriga City, Christopher Ian Villamayor de Leon. And Sir Ian,